Si Lugunsdort yung nakikitang isa sa naging stopper nitong si Tyrese Haliburton sa Game 2 nila na nangyari. Tiebreak na sila dyan mula sa 1-1 na series nila. Sa finals na to, hindi na pinakaambak ng OKC dyan ang Pacers mula sa 16 na kalamangan nila na iniwan hanggang sa dulo. Una pa lang hawak na ng OKC ang momentum at kalamangan mula sa first quarter to fourth. Hindi na nila hinayaang makabawi pa sa dulo ang Pacers, katulad ng ginawa sa kanila sa Game 1. Nakita ng marami na talagang nawala sa Game 2 itong si Haliburton. Meron lang yan 1 field goal sa first half, samantalang 3 points lang ang nagawa niyan sa buong first half na to. At sa pagtatapos ng third quarter, nakapagtala lang yan ng 5 points, 3 rebounds, 4 assists at 3 turnover pa. Sa pagtatapos nga meron lang yang 17 points, 3 rebounds, 6 assists at 5 turnovers. Ito yung isa sa mga worst performance ni Haliburton ngayon sa playoffs, at nakikita ng mga analyst na sobrang naging efficient yung defensive play na ginawa ng mga defensive player ng OKC dito. Ang OKC kasi nakapagtala ng solid na depensa na naglimita sa shooting percentage ng Pacers mula sa 38.7% shooting from the field. Talagang bumagsak mga pare ko yung offensive rates dyan ng Indiana Pacers. Lalo na para sa mga core player nila tulad nitong si Miles Turner na mayroon lang sa second half na 16 points, 4 rebounds and 4 assists at 10 points lang para sa third quarter. At itong si Siakam na may 15 points, 7 rebounds and 4 assists at mayroon lang 3 of 11 from the field. At itong si Haliburton nga na mayroon lang 17 points sa buong game to na nangyari. Talagang bumagsak yung averaging points ng mga core player na yan, na dahilan kung bakit sila nasibak ng OKC sa game to na nangyari. Dahil nga sa magandang defensive play na ginawa ng OKC dyan. Si Lu Dort yung isa sa mga best defensive player dyan ng OKC na nakikitang naging stopper nitong si Tyrese Haliburton sa Game 2, dahil kitang kita na naging maganda ang depensa na ginawa nito mula sa first half to last quarter. Ganon din mula dito kila Caruso, Cason Wallace. Yan yung nakikitang naging effective ang laro para pigilan at limitahan ang offensive rates nitong si Haliburton. Si Lu Dort kasi last regular season pa nagagawa na talagang pigilan itong si Haliburton. Sa dalawang magkasunod kasi natalo ng Indiana sa OKC sa regular season, itong si Lu Dort talaga ang nagiging stopper nitong si Haliburton. Kaya naman sa finals na to nakikitang ito rin mismo ang magiging hadlang sa magiging takbo ng laro nitong si Tyrese Haliburton. At sa game 2 pa lang na to mga pare ko nakita nang naging malinis talaga ang trabaho nitong si Lu Dort para pigilan itong si Haliburton pagdating sa mga field goal at 3-point attempts na ginagawa niyan. At yan mismo yung nakikitang malaking problema ngayon para sa Indiana Pacers sa series nila kontra dito sa OKC. Sa Game 3 kasi na mangyayari, ipapabor na sa Pacers, lalo na sa home court nila mangyayari, at magaganap ang Game 3 and Game 4. Pero hindi nga raw kailangan maging kampante ang Indiana, even na nasa kanila ang home court advantage, dahil sa agresibong depensa na pinapakita ng OKC at talagang ang focus ng mga to ipigilan ng main core nilang si Haliburton.